Ay, wala pa pala. No? Hindi pa nila. This meeting is for record. Ano yung engineer? Kita nyo na yung screen ko? Wala pa po. Wala pa Sa po, akin. engineer. Started screen sharing. Wala pa po sa akin, engineer. Yan, okay na. Kita nyo na. Opo. Opo, engineer. So, unang-una, pagka example, dali lang Sige po. Ilang po, engineer. Ito, nakikita nyo na. Opo. So, Opo, engineer, meron na po. So, ito yung yung cycle kung paano yung yung gagawin. So, yung una, magtitinder muna tayo. So, yung gagawin natin sa Tinder, kukunin natin yung mga BQ, yung area nung nung landscape, yung mga landscaping, kung alin yung yung required na lalagyan ng irrigation. Pagkatapos ng ng BQ, may naka-assign doon na gagawa ng yung mga quotation. Oo, may ibang gagawa doon. So ang sa atin lang is kukunin lang natin yung yung mga landscape area. Kasi yun yung magiging basihan nila para sa costing nila. Opo. Pagkatapos noon, example, okay yung main contractor sa atin or yung client, so magsisin sila sa atin ng confirmation. Confirmation meaning yung project is i-award sa atin. So after confirmation, mag-i-schedule na ng first kick-off meeting sa sa main contractor. After nung kick-off meeting, during kick-off meeting, i-request namin yung yung mga latest construction drawing. Kasi minsan dito sa tendering, lahat ng drawings dito sa tender minsan nagbabago din sa sa construction drawing nila. Minsan during tender walang planter box. Pagdating sa construction drawing nila, meron na. So, ang mangyayari nun, kasi awarded na sa atin yung project, ang mangyayari nun, VO na. Magiging additional na yon. So, mayroon na siyang variation order na tinatawag. Okay po. Oo. Information. So, after nung kick-off meeting,
magbibigay tayo ng yung timeline para ma-produce yung yung shop drawing ng system. So kadalasan ang binibigay naming timeline is 2 to 3 weeks preparation dito sa sa design stage. After nun, example, approve na yung yung shop drawing. So iti-take over ng ng mga site sa operation department naman. So example, patapos na yung isang project. Ang project kasi ang maximum is 3 to 4 years kadalasan dito yung completion ng project. So bago matapos yung project, gagawin na yung as-built, yung mga actual na nagawa doon sa site. So dito sa as-built yun papasok. So after nung as-built, i-hand over na natin yung system doon sa client. So magkakaroon ng ng testing and commissioning na tinatawag. Iti-train natin yung client kung paano i-operate yung mga equipments, kung paano gumagana yung system natin. So ang kadalasan na ginagawa natin ay ito. Gagawin natin kadalasan is ito. And Tinder. Dito design. tayo sa design, tas ito. Oo. Dito tayo kadalasan pumapasok sa tatlo na to. Tindering, design, saka yung as-built. So, ibig sabihin po, Kuya, dun sa kick-off meeting, dun sa mismong po yun, sa main contractor. Oh, between main contractor lang yon, saka between tayo saka sa main contractor. Kasi i-briefing mo sila kung paano yung system mo. Tapos dun po, Kuya, dun sa may as-built. So, ibig sabihin po, may chances na may mababago sa actual site. Oo. Yung ginawa mo dito sa design, Opo. yung ginawa mo dito sa design, example, dun sa site, mayroong column na tatamaan yung pipe, magpipenetrate sa column. So, kailangan mo siyang iiwas. So, dun sa as-built papasok yon. Dito sa as-built siya papasok. Okay po. Example, yung column na andyan. Tapos, yung original design natin is nagaganyan siya. Example, yan yung original design natin na pipe. So, ang mangyayari, dito mo siya ngayon padadaanin. Dito, iiwas mo siya doon sa column. Oo. Okay po. So, ito na yung papasok sa sa as-built. As-built. Ito na yung sa as-built natin. Sa as-built ito papasok. Itong pipe na to sa as-built siya papasok. Yan. So mawawala na ito. Yung original design natin wala na. Ito na yung masusunod. Sa as-built na siya. So magbibigay ako ng ng example sa tindering. Bubuksan ko lang yung isang project. Sige po, Kuya.
Wait lang po kuya, saglit lang. Sige lang. I'll be back. Hey. Nakikita nyo yung screen ko. Apo kuya. Opo, So, engineer. Opo. nandito na ako ngayon sa AutoCAD software. So, i-convert natin yung PDF kasi kadalasan dito PDF lang binibigay. Pag gusto mong CAD file, bibilihin mo. May bayad kasi yung CAD file dito. Hindi sila nagbibigay ng hindi sila nagbibigay ng CAD file mismo. Puro PDF lang. Minsan yung mga ibang mincon nagbibigay sila ng CAD file. Yung mga hindi madamot. Pero yung mga madadamot, PDF lang binibigay. Kung gusto mong bumili, magkano yung $20 yata per page, per file. So, i-convert natin yung PDF. Punta lang tayo dito sa insert lang. Insert sa AutoCAD. Malamang ganito yung sa inyo, 'di ba? Sa CAD file nyo. So, punta lang kayo dito sa tools. Sa tools tapos palettes, tapos ribbon. Para lalabas yung yung pangalawang mga tabs dito. So punta lang kayo sa insert, tas PDF.
Yung ito yata start siya ng ano ng 2018 lang itong features na to. Yung 2018 pababa wala pa yata, 27 pababa. 2017 pababa wala yata itong features na to. So kung wala kayo nito, pwede naman gumamit ng yung plug-in. Meron naman plug-in na nada-download dun sa sa Autodesk App Store. So una, example, i-insert ko yung PDF dito. So magbubukas ako ng isang file. Dito sa sa scaling, merong dalawang klase. Minsan dito pagdating dito sa baba, ito, minsan yung lumalabas dito sa PDF scale hindi siya naka 1:1. Minsan yung lumalabas dito ay 1:25, 25.4, 1:25.4. So meaning yun naka-inches siya. So kailangan yung tignan muna yung yung scale ng drawing. So pag yung lumabas dito sa ilalim na to is PDF scale is hindi siya naka 1:1, kailangan yung i-times yung lumabas na scale dito doon sa scale ng drawing yung nakalagay doon sa PDF. Pero kung naka 1:1 ito, tapos yung drawing nyo 1:150, 200, pwede nyo na siyang i-direkta ilagay dito yung yung scale nun. Meaning kasi ito naka E1 size siya tapos 1:1 meaning correct yung yung scale nito. So yung scale nung PDF file 1:250, idirekta nyo nang ilagay dito sa part na to, 250. Pero pag may lumabas dito na numbers yung hindi siya naka 1:1, example 1:55.6. So 55.6 times yung actual scale ng drawing, i-multiply nyo yun. Tapos yun yung ikikiin nyo dito sa part na to. Yun po ilalagay, kuya. Oo. Example, yung nasa baba is hindi siya naka 1:1. Example, 1:15.5. So, para makuha nyo yung actual size nung nung actual dimension nung drawings, 15.5 times kung ano yung scale nung drawing. Yung scale kasi nung drawing na yan is, dali lang. Ito kasi yung yung nakalagay na scale sa drawing. Hang yung PC ko. Itong skill na to yung yung ilalagay nyo. Yan. So, balik ako dun sa AutoCAD. Yung skill ng drawing is 1:250.
So, ang ilalagay ko ngayon dito, i-direct ako ng 250. Kasi yung yung skill ng PDF is naka 1:1 siya. Okay. Pero pag yung lumabas dito is 25 point something, i-multiply nyo yon 25.5 example times 250. So example is 25.5 times 250. So yung ilalagay ko na skill ngayon dito is 6375. Yun yung magiging actual skill ng drawing kung hindi siya naka 1:1 dito. Noted po. Pero since naka 1:1 siya, so i-direct ako siyang 250 na. 50. Tapos solid fills. Kung gusto niyang i-import na naka-block siya, okay lang din. Pero pagka ayaw nyo, di antik nyo lang ito. Itong Pero kadalasan ini-import ko siya as block para hindi siya naka-explode. Tapos ilagay ko lang siya sa 00. Tapos antayin nyo lang ma-convert. Kasi minsan pag malaki yung file, mabagal siya mag-convert. Minsan inaabot ng kalahating oras pag malaki yung file. Kumusta naman ang panahon dyan? Naulan pa rin? Malakas pa rin po kuya. Tuloy-tuloy pa rin ba ang ulan? Tuloy-tuloy. Opo. Maulan pa rin po. Buti may signal ngayon dyan, ay may wifi. Yung maganda nga po ngayon, hindi po nawawalan ng electric supply. Pero pag nawalan yun lang. Nawala yun lang po. Tayin lang natin, medyo mabagal eh. So meron na kayo naka-install na AutoCAD, 'di ba, sa mga laptop nyo? Kuya. Opo, engineer. Ano yung naka-install sa inyo? Yung sa akin po is AutoCAD 2021 po. Yung sa akin naman po, engineer, is yung dating 2018, tapos yung sa pinsan ko po, umiram po ako ng installer niya na yung 2022 po. Crack file siya, 'di ba? Kasi pagka yung 2019 pataas kasi pagka student version yung in-install mo, pag magpi-print ka na ng magko-convert ka ng PDF, may lalabas na yung student yung watermark ng Autodesk. Mm-hmm. Oo, ganun siya pagka student version yung in-install nyo na 2019 pataas. Pagka kasi pagka natapos na natin yung design, i-convert natin sa sa PDF. Opo.
Minsan kasi yung Autodesk na student version, Yung watermark. may watermark sa PDF. Ay, oh. Oo. So, Yung sa akin naman kuya, yung sa mga past projects ko, wala namang pong lumalabas na student ano. na watermark. Opo, wala po. Ako po sa akin, hindi ko pa po na-try tong bagong version po. I- I-try nyo lang sa minsan pagka wala di okay siya. Hmm. Sige po, engineer. Unlimited minutes. Wait. Unlimited minutes. Naka-ano po ba to kuya? Naka-record? Oo, naka-record siya. Ni-record ko. I-upload ko na lang mamaya doon sa doon sa grupo natin. Maraming salamat po. Okay, sige po, engineer. Thank you po. So bukas kayo na bahala mag-umpisa ng trabaho nyo. Ibibigay ko lang mamaya yung yung mga file na kailangan yung gawin. Kuya, nabanggit nyo kanina yung saan? Sa may, 'di ba tayo po doon sa tender stage. Oo. Tapos, iba pa yung yung sa quotation. Iba yung gagawa doon. Oo, iba yon. Merong may ibang taong gumagawa doon sa Hindi na po natin scope ng hindi na po scope ng work Hindi yung na. yung Oo. quotation. Kasi merong contract department, so ibang tao yung gumagawa doon. Tapos mayroong design department, tao yung nasa design department. Tapos mayroon ding operation department. So kasama din ako doon sa operation kasi ako din yung nag-handle ng mga projects eh. Design saka projects handling ako. So naandun ako sa sa dalawang Grabe kuya. Baka wala na kayong tulog niyan. Sinabi mo pa. Ilang po ba ang hawak na ngayon? Ngayon nasa 60 lang naman. 60 na iba't ibang site. Oo. Grabe, ang lawak po. Ganyan po pala yun. Parang bultuhan ng ilalabas ng AutoCAD yung PDF file. Hindi. Kinonvert ito isa-isa. Bali, kinombine lang sa isang Pagkakaya naman ng PC nyo na i-combine lahat. Kasi yung file size nito nasa 200 MB na eh. Yung PC ko hang na 200 MB. Kaya po pala nag-hang. Oo, pero kung Tapos kaya matagal din po nag-import sa sa drawing file. So itong binuksan ko yung na-convert na ito kasi nagko-convert pa rin yung isa eh. So example, Isa-isa lang po yan o isa-isa lang. yung amin po pwedeng isa-isa. Oo. Yung dyan po parang lahatan na. Hindi, inisa-isa din to na in-import. Kasi wala si AutoCAD na ang features ni AutoCAD na yung sabay-sabay lahat eh. Isa-isa lang niyang i-convert. Oo. Sige po. So ito in-import siya isa-isa. Opo. So lahat ng file na naandito ngayon, ito lahat yung nasa scope natin, yung required yung auto irrigation.
So example na import nyo na sa sa AutoCAD, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo lang yung yung landscape. Example, tanggalin ko muna. So itong may mga planter na to, ito yung mga lalagyan nyo ng ng polyline. Opo. So yung layer niya, landscape area yung magiging layer niya. Tapos yung hatch naman, landscape hatch yung magiging layer niya. Opo. So start nyo lang na kunin yung polyline muna. So polyline, tapos gawin nyo lang na i-trace nyo lang itong planter box na to. Yan lang. So close na siya. So ito na yung yung magiging may required na irrigation. Ito lahat ng to. Tapos iha-hatch nyo lang. So yan. Ano pong kuya, tawag doon? Yung baga parang shortcut ng hatch. H. H H lang. lang. Oo, H lang. Doon sa Polyline po yung ginamit para mag-close po yung kasi di ba yung sa area po na Oo, polyline. pag-line lang po kasi parang hindi po siya hindi mo hindi mag-close. saka pag kukunin mo yung area, kasi kukunin din natin yung area para doon sa design. So example yung area ng polyline So ito yung example, ito yung magiging area ng yung planter na to. Kasi sa design natin, magbabase tayo doon sa sa area ng planter. So yung total area nito 14 square meter. Kasi naka-mm tayo eh. Yan. 'Di ba yung yung in-upload ko na isang project, yung isa? Yung recently nyo pong binigay sa amin, kuya. Oo. 'Di ba yung project na yon, na zoning na yon, complete na yung design nun. So dito i-design pa natin itong bagong project na to. So ang mangyayari i-zoning nyo. Opo. So yung part po na to So yung part po na to, engineer, yung ginagawa niyo po ng example, tendering po to. Awarded na to, awarded project na to. So ang gagawin na natin is start na yung design. Design. Okay. Oo, design stage na. Awarded na siya. Wala na. I mean, ito pong example po na ginagawa niyo ngayon. Oo. Itong na to, awarded na to. So umpisan na yung design. Nasa design stage na. Oo, design stage na. Kuya, may tanong ulit ako. Ano yon? Yung sa may hatch kanina, yung ginawa nyo po, naka-scale din yung hatch niya? Oo, pinago ko siya ng 100 kasi yung default dito na scale pagka is 1. Yung default is 1. So kailangan mong baguhin yung scale niya. Para mag-iba yung presentation niya dito sa sa actual na drawing. Kasi pag 1 siya, parang nakasulid siya. So kailangan mong baguhin yung skill niya.
Opo. Yung next na tanong ko, kuya, Oo. yung sa may total area po, ang tawag dun, kung ilan yung bilang nung ano, di ba naka-mm po yun? Oo, naka-mm. So, Ano yung po command na-assume na ano, ilang square meters po yan? so yung lalabas dito is naka-millimeter siya. Conversion. Oo, so mula dito sa right, magbilang kayo ng 6. So yun yung magiging kasi square meter siya eh. Square millimeter siya. So i-convert nyo sa square meter. So magiging siya 14 lang. Round off po, So round off palagi. magiging nito 2, 4, 6. So nandito na yung point ngayon. Apo. Ganyan na siya. So yung units nito ngayon square meter na. Square meter na yan. I-round off po, kuya, palagi. So 13.6. So gawin nyo na lang pwede namang 15 na lang, 15 square meter para may allowance. Sumobra ng kaunti, okay lang. So ganun lang. 14 or 15 square meter, oo. So pagdating sa design naman, yung formula natin, alam nyo naman yun, di ba? Yung flow rate formula, yung Q is equal to AV. So dito sa sa irrigation, Flow rate po. Flow rate. pagdating dito sa irrigation design, ang velocity is maximum is 1.5 meter per seconds lang yung Oo, kasi hindi siya meron tayong pagdating kasi after nung piping kasi yung main line, kasi meron tayong tinatawag na drip line. So mas maliit yung mga pipes na yon, nasa 16 mm lang. So hindi siya pwedeng mabilis yung yung velocity niya. Kasi pagka mabilis pagka lumagpas ka doon sa 1.5, lahat ng yung joint connection nung pipes na yon, yung maliit na yon, 17 mm, magsisitalsikan lahat. Tapos sa mainline naman, malakas yung pagka lumagpas ka sa 1.5 meter per seconds, yung magiging water hammer mo, siya, yung impact ng water hammer niya is malakas. So lahat ng joint connection magsisitanggalan lahat at doon magkakaroon ng ng leakage. So ang maximum lang na velocity is 1.5 lang. So example naibigay ko na yata yung 'di ba, yung catalog. Pero stainless lang ata yun kasi meron tayong ginagamit na pipe material, 3 klase. Mayroong stainless, PVC saka HDPE. Ibibigay ko sa inyo yung dalawa, yung PVC saka HDPE. Kasi magkakaiba yung nung inside diameter. Pag kukunin nyo kasi yung flow rate nun, magbabase tayo sa sa inside diameter ng pipe, hindi doon sa outside. So yung magiging area ng pipe mo is inside, hindi yung outside. Tapos yung times velocity niya, yung maximum is 1.5 lang meter per seconds. Pagka malalaking landscape area, ang ginagamit natin 50 mm. Ang maximum pipe lang natin dito sa irrigation design 50 mm lang, hindi tayo maabot ng 100 ganun. So malit lang. Ang maximum natin 50, minimum is 25 mm lang. Kayang-kaya nyo yan.
Hydraulics sigurado paborito yung subject yung hydraulics. Ah, Kailangan ulit mag-practice. yung Bernoulli ang nagagamit doon, Bernoulli. Bernoulli's equation. Lagi, hindi ko na-memorize. Kasi kukunin nyo din yung yung pressure head eh. Opo. Ano na po ulit yung engineer, yung minimum maximum po ng yung sa inside diameter po ng pipe. Depende yun sa sa pipe size, saka sa pipe material. Dali lang, bubuksan ko lang yung isang catalog dito. Nakikita nyo to, yung catalog. Opo. So, example dito, yung gamitin natin yung gamitin natin 35 mm. So, ito yung niya, magiging ito siya. So, yung outside niya, 35. Tapos, yung thickness ng wall niya is 1 mm. So, para makuha nyo yung yung inside diameter ng pipe, outside minus thickness ng wall na to. Ito. So, ito yung magiging thickness niya. Itong 1. So, para makuha mo yung inside diameter, 35 minus 2 times 1. Yan yung magiging inside diameter ng pipe. Tapos, pagka kukunin nyo na yung flow rate niya, yung gagamitin nyo is yung nakuha nyong inside. Pi over 4 diameter, inside diameter squared times velocity na 1.5 squared. So, yun yung magiging flow rate ng Yung maximum po lagi, yung ina-assume na i-substitute po sa velocity. Oo. Ang constant velocity dito ng system ay 1.5 meter per seconds. Oo. Yun yung constant. So, yun na po yung maximum para dito. Oo, yun na yung maximum. Kahit aling pipe ang gamitin nyo, pipe size ang gamitin nyo, 1.5 pa rin yung yung velocity niya. Kahit gumamit kayo ng 54 mm pipe diameter or 42, ang magiging maximum velocity niya ay 1.5 lang. Hindi pwedeng bumaba ng 1 kasi pabagal na yung tubig eh. Pagdating dun sa dulo nung system, baka wala ng tubig. Kuya, may tanong po ulit ako. Ano yun? Sabi niyo po kasi maximum. So, ang pagkakaintindi ko po kasi sa strata materials, para siyang constant lang dapat kasi in any pipe siya, di ba? Either 15, 35, 40 to 54 yung nakalagay po dyan. Oo. Tapos kapag sumobra na siya ng, di ba magkaiba po yung design, tapos dun sa safest design, tapos dun sa pinaka-maximum design. For example, ang design natin is 1.5 which is yun yung constant.
Pero pag Oo. sumobra na ng 2 or 3 meter per second, doon na magra-rupture or bubuhos yung yung pressure. So ang term po dapat constant velocity. Constant velocity. Yun yung Pero constant palagi velocity. siyang dinidesign as 1.5. Tama Oo, po. 1.5. Oo. Sige po. Pero pagka Na sa sa mga min water Main pipe. source, example sa sa Maynilad or iba kasi yung magiging velocity doon eh. Mas mataas ang velocity doon kasi malalaking pipe siya. Pero dito sa atin, sa system natin, ang maximum is, ang constant velocity niya is 1.5. Oo. Apo. Pero kuya, nakapalaging tayo, naka SI units tayo lagi, no? Walang English. Oo. O meron pa rin? Hindi, metric. Naka-metric po tayo, no? Oo, metric. Okay. Okay, sige. Ayos. Metric ginagamit dito, hindi SI. Wala rin pong English o may pagkakataon nakakapaglagay sila ng English units. Hindi rin, puro dito. Metric po. Metric, Okay. oo. Okay, good po. Continue kuya, continue. Dali lang Meron na akong ginawang isisend ko din sa inyo. Nakikita niyo yung screen ko? Opo. So, meron na akong ginawang iba-ibang pipe size dito. Ito is stainless, nakabase sa catalog. Opo. Is HDPE pipe. Ito yung mga iba't ibang material. So, meron na ako. So, example kanina. So, ito yung yung formula natin. Alam nyo naman na yan. As ito yung constant velocity niya. 1.5 lang. So, ito kinuha ko lang yung yung pinormula ko na siya. So, naka-meter siya. Meter squared yung units niya. Tapos, yung constant velocity natin na 1.5. So, ito na yung mga flow rate nila. Ang ginagamit nila dito is liter per minute. So, from cubic meter, kinonvert ko siya ng liter per minute. Liter per second. So, ito na yung flow rate ng iba't ibang pipe size. From 15 to 76 mm pipe. So, ito na yung mga flow rate niya. Tapos ito nga, yung inside diameter, yung outside minus yung thickness ng wall. 2 times thickness ng wall. I-share ko din sa inyo to. Ilalagay ko dun sa So sa pagdating sa naman sa zoning design, ito yung pipe size. So meron tayong tatlong i-design. Una, yung pump natin, yung pump flow rate natin. Tapos yung pangalawa, itong pipe flow rate natin. Pangatlo is yung zoning flow rate natin. So dapat yung design dapat less than siya doon sa sa required na flow rate ng pump.
Kasi pagka yung design mo mas mataas sa flow rate ng pump, mag-fill yung system natin. Kasi hindi kayang ibigay ng pump yung yung na-design natin na na flow rate. So example sa 35 mm pipe, yung flow rate natin is 76 or 77. So pagdating naman sa flow rate design, yung flow rate ng ng system natin sa 100 square meter, ang flow rate niya is 42. So pag babasehan natin yung dito is 77 yung flow rate niya. So safe pa rin. Oo. Pero pagka ginawa ko siyang 150 yung area niya, 63. So i-check mo siya ngayon kung Pasok pa din. pasok pa din Kung doon hindi. sa required. Oo. So 76, 63, 150 yung area niya. So pasok pa rin, safe pa rin. Safe pa rin. Oo. So pag example, 66. So 70. 76. So 165 square meter sa isang zone. Mayroon siyang 70 na flow rate. So pasok pa rin siya doon sa kasi yung required natin is 76. So okay pa rin yung yung flow rate ng system natin. So ang Ano kung i-design 75 kuya 75, pwede pa rin naman 75. Hindi pa rin po. Oh. Okay. Basta wag lang mag 76 magparehas ba equal to 76. Oo. Kung nga po yun po yung tanong ko. Oo. Kung parang 1% na lang siya So okay pa din yung 75. Okay. So sige po, note. 170 pwede pa 170 per zone. Yan, pwede pa 175, 74. So may allowance pa, oo. So sa isang zone ngayon, pagka mag-zoning na kayo, magde-design na kayo sa zoning, ito na yung basehan nyo sa design, sa zoning. Kung nabuksan nyo na yung CAD file na na-upload ko doon sa grupo, ito na siya. Ito na yung gagamitin yung area per zone, yung basehan nyo. Yung guide nyo para ma-design yung zoning niya. Base doon sa sa 35 mm na pipe. So siguro hanggang dito na lang muna tayo. Bukas ng umaga na lang ulit. Ituloy natin na lang bukas ng umaga. Sige po kuya. Sige po, engineer. Sige po. Maraming salamat po sa time kuya. Thank you Nabitin po. ako. To be continued na lang bukas. Sige po, engineer. Update nyo lang po kami kuya kung anong oras po. Bali, ang pasukan kasi namin dito is 8:30 to 6:30. So, siguro mga 9 na lang siguro. Yung, paano yun kuya? Yung, wala pa kaming gagawin or schedule na workload. Itong project kanina na sinample ko. Apa. Dali lang, bubuksan ko lang yung Nakikita niyo yung screen ko? Opo, engineer. Okay, so itong mga to, yung 1, P21 hanggang P11, tapos na yan. Natapos ko na lahat yung design yan.
Itong 12, ginagawa ko na siya, ongoing na siya. So mag-start kayo dito sa 13 hanggang 16. Hindi po. Sige po, engineer. So bukas, Tenga. start nyo itong number 13. Bibigay ko yung file. Sige po, engineer. Siguro kay Jason na lang siguro to, tas sa'yo na lang to, Ben, itong 14. Kay Sige po, Jason, engineer. yung 13, kay Ben yung 14. Apo, engineer. Noted po. Pagka natapos na siguro tong dalawang to, proceed tayo sa 15, 16. Sige po. Kasi kaka-award lang tong 4 na to eh. Last week lang. Oo. Nung Friday, ito Thursday, pumunta ako ng kick-off meeting nito, yung 15. Tapos Friday, ito naman. Nagpunta ako ng kick-off meeting, oo. Kaya nung Friday hindi ko na kayo naasikaso. Maghapon ako ng site. Tas may mga issue pa sa site. Sakit sa ulo din minsan. Okay. Pasahan mo kami ng sakit ng ulo, kuya. Tutulungan natin. Yun yung maganda, no? Sakit sa ulo. Kaya sabi sa akin ng boss ko, manap ka ng ng makakatulong mo sa design. Sabi niya kasi nasa 60 na yung project ko, hawak kong project eh. Tapos magdi-design pa ako, kaya sabi niya, humanap ka kasi hindi siya kasi makahanap dito. Ang hirap humanap ngayon dito. Ano pong dahilan, kuya? Sa yata, sa kuta ng mga ng mga company. Ang hirap magpa-approve ng pass ngayon eh. Opo. Dahil sa sa COVID. Kaya sabi niya humanap ka sa sa Pinas kung meron kang mga kakilala doon. Kaya una kong kinontak si Jason. Mahal ka pa ng isa, sabi niya. Kaya ayaw mo kasi nung una eh. Ayaw kasi ni Bin nung una eh. Medyo ang tawag doon. Dadalawang isip ako kasi may exam sana ng Bureau of Fire. Kaso, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, hindi ako makapakali. Gusto kong mag-BBFP ka na. Sana. Kakatapos lang exam. Sana. Nandito na ako sa Singapore. Dito na lang. Oo, pagka may umayos naman na, pwede naman kayong pumunta na dito eh. At least meron na kayong naka-Singapore na kagad yung experience nyo. Si Jason, naka-Singapore agad yung experience niya. Pero actually, kuya, nung sinabi nyo po 3 weeks ago na sabi nyo merong opening. Pinagpipray ko pa talaga. Sabi ko kung will ng Lord. Hanggang sa, hindi ko alam, bigla ko yung sinat. Nag-go na rin ako. So, lang po ang gagawin namin is mag-zoning, kukuha po ng area. Tapos yung sa Tinder yun. Tendering po yung area Oo, yung landscape area sa yung BQ sa sa Tinder yon. Sa Tinder yon Pero sige kuya, proceed po. Yung zoning na sa design na yung papasok. Oo. So bali ang pagpo-focusan po muna namin yung area landscape for design kasi itong project na to tapos na to eh, may mga mga BQ na, so proceed na tayo sa design. Pero ang pagbabasehan natin ngayon is yung construction drawing na, hindi na yung Tinder drawing. Kaya meron na pong design area, kuya.
Oo, meron na pero Tapos na yung yan, yung area, yung landscaping area. oo, pero yung landscape, Rendering. yung BQ kasi na yon is nakabase sa doon sa tender drawing. So, yung pagbabasehan natin sa sa design is doon sa construction drawing. Construction drawing. Oh, kasi yung construction drawing, So yun na yung may mga nag-iba na po dun meron compare na. sa tender drawing. Oo, meron na. Kaya ang pagbabasehan natin is yung construction drawing na. So, Okay po. oo. So, bukas na lang ulit. I-continue natin bukas. Sige po, Video lang po kami. I-compile ko lang yung yung mga kailangan yung gawin bukas dito na drawing. Sige po, engineer. Sige. Salamat. Thank you po sa time. Ingat na lang dyan. Ingat din po. Magpahinga rin kayo kuya, magpahinga rin po kayo. Sige. Salamat ulit. Sige po.